Mga palatandang hindi mo may pagwawalang bahala ang pagharap sa kinabukasan ng walang takot. Ang katanungan kung paano ang mundo ay magtatapos ay nakahahalina sa iba at ikinatatakot naman ng marami sa loob ng maraming siglo. Ngayon ay may pag-aalala na ang global warming o climate change o pag-init ng sanlibutan ang sa huli ay wawasak sa buhay sa planetang ito. Ang ilan ay kinatatakot na mawasak natin ang ating sarili sa pamamagitan ng isang digmaang nuklear. Ang iba naman ay nagsasabi na tayo ay mauubusan ng pagkain at ng iba pang pinagkukunang yaman dahil sa patuloy na paglobo ng populasyon sa buong mundo. Gayon din ang iba ay nagsasabi na tayong lahat ay mabubura sa mundong ito dahil may isang malaking kometa o asteroid na tatama sa mundong ito. Marami sa atin, sa totoo lang, ay maraming mga bagay na dapat alalahanin. Tayo ay nagsusumikap sa pagnanais na tayo ay mabuhay o nagsusumikap na makaiwas sa pagkakasakit at dalamhati at kamatayan. Para sa marami sa atin, o maaaring halos lahat sa atin, ang buhay ay tunay na hindi magaan. Pagkaminsan, nasusumpungan natin ang ating sarili na naghahangad na ang sanlibutan ito ay mawasak na lang. Tunay na ang buhay ay hindi ginawa na puno ng sakit at pagkagutom, at pagkapagod at pagkapagal. Ang nais natin ay isang mas mabuti at mas mainam na sanlibutan. Mabuti na lamang kaibigan at may mabuting balita. Ang sanlibutang ito ay tunay na magwawakas at mayroong isang mas lalong mabuting sanlibutan na darating. Ngunit paano nga ba ang lumang sanlibutan na ito ay magwawakas? Mayroong sapat na bilang ng mga propeta na nagpapahayag ng kanilang mga hula ukol dito. Ngunit ang problema ay karamihan sa mga hula ay hindi nagkatotoo. Paano natin mapagkakatiwalaan ang kanilang mga hula o prediksyon? Ngunit alam mo ba na mayroong isa na ang lahat ng kanyang mga hinihula ay nagkatotoo? Ang bawat hula hanggang sa kahulian ng mga ito? Ngayong araw ay titingnan natin kung paanong inihula ng Diyos ng Biblia ang pagwawakas ng sanlibutan ito. At ako ay naniniwala na kayo ay sasang-ayon sa akin na ang mga hula na ibinigay halos 20,000 taon na ang nakakaraan. Sa katunayan ay katakatakang pawang mga tama. Isang araw si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa Jerusalem. Ang mga alagad ay nagbibigay puri sa napakarilag na templo na katatapos pa lamang palakihan at palamutian ng pamahalaang Roma. Nakatunghay sa kahangahangang gusali, si Jesus ay nagbigay ng kagulat-gulat na pahayag sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, "Hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak." Mateo 24:2. Ito ang pinakadakilang gusali sa bansa ng mga Hudyo. At si Jesus ay nagsabi at humula na ito ay lubusang mawawasak. At ang lahat ng mga alagad ay nabigla. At habang sila ay umaakyat sa bundok ng Olibo, ay tinanong nila si Jesus ng katanungang maaaring itanong ng lahat sa atin. Nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsipagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan?" Mateo 24:3. Napansin ba ninyo ang mga alagad ay nakatitiyak na ang Jerusalem at ang kanyang templo
ay nakatakdang manatili magpakailanman, na isang araw ay mamumuno sa lahat ng mga bansa hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sila ay tiwala na ang pagkawasak na pinagpaunang sinabi ni Jesus ay mangyayari kapag ang buong mundo ay nawasak na. Ngunit kung pag-aaralan nating masusi ang talatang ito, ay malalaman natin na si Jesus ay nagsasabi tungkol sa dalawang magkaibang pangyayari. Ang isa ay ang ikalawang pagparito, ang kanyang pagbabalik sa lupang ito sa kalwalhatian, at ang kanyang pagtatatag ng walang hanggang kaharian dito sa planetang ito. Ang isa naman, kung magkagayon, ay yaong makikitang magaganap na maraming taong nabubuhay sa panahong iyon. Ito ay ang pagkawasak ng lungsod ng Jerusalem at ng templo. Sa puntong ito, si Jesus ay nagpatuloy sa pagsasabi sa kanyang mga alagad kung ano ang mangyayari sa templo. Kanyang sinabi sa Mateo 24:15-16, "Kaya nga pagkakita ninyo ng kasukulam-sukulam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel, na natatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Kung magkagayoy, magsitakas sa mga bundok ang nangas sa Judea." Inihula ni Daniel na ang Jerusalem ay mawawasak, at ngayon ay pinaaalala ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang mga babala ni Propeta Daniel ay malapit nang maganap. Kanyang sinabi sa Mateo 24:17-18, "Ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabat." Sa makatuwid, binabalaan niya sila na tumakas para sa kanilang kaligtasan, sapagkat kung makita nila ang mga hukbo na pumapalibot na sa lungsod ng Jerusalem, ang pagkawasak ay mangyayari na. Sa salaysay ni Lucas, sinabi ni Jesus, "Datapwat pagka nangakita ninyong nakakubkob ng mga hukbo ang Jerusalem, kung magkagayoy, talastasin ninyo ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti upang maganap ang lahat ng mga bagay na nangasusulat." At sila'y mga bubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa. At yuyurakan ang Jerusalem ng mga Gentil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga Gentil. Lucas 21:22-24. At ng taong 66 AD, tinatayang 33 taon pagkatapos na ipinahayag ni Jesus ang hulang ito, ang hukbo ng Roma sa pamumuno ni Caesius, ang gobernador ng Syria, ay dumating upang patigilin ang pag-aaklas na naganap sa Jerusalem habang kanilang kinukubkob ang lungsod. Magkagayon man ay nalampasan ng lungsod ang ginawang paninira ng mga sundalong Romano. At sa huli, ang mga sundalong Romano ay umalis na walang pag-asa na makuha ang lungsod. Tingnan ang aklat ni Eusebius, Church History, 3 aklat, Kabanata 5. Yaong mga sumunod sa mga tagubilin na ibinigay ni Jesus ay nakalikas palabas ng lungsod at nakatakas sa pagpatay na ginawa sa mga naninirahan dito nang wasakin ito ng mga sundalong Romano pagkatapos ng 4 na taon. Tinatayang umabot sa 1,100,000 ang mga namatay sa kahindik-hindik na pagkubkob na iyon noong AD 70. Kung sila lamang ay nakinig sa tagubilin ni Jesus na lumikas mula sa lungsod 4 na taon bago pa man mangyari iyon. Narito ang isang malinaw na aral sa kahalagahan ng pag-aaral ng mga hula at ang paniniwala sa mga ito. Sila na mga naniniwala kay Kristo
at nagbantay sa mga palatandaan na kanyang ipinahayag noong una pa ay naligtas. Samantalang ang hindi naniniwala ay napahamak. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Ang mapagmasid na mananampalataya ay maliligtas, samantalang ang mga walang pakialam ay hindi sumasampalataya ay mapapahamak. Ano naman ang nangyari sa kahangahangang templo? Si Tito, ang general ng mga sundalong Romano na nanguna sa pagkubkob sa lungsod ng Jerusalem, ay nagbigay ng utos na ingatan ang templo. Ngunit ang isa sa kanyang mga sundalo ay naghagis ng isang may ningas na sulok sa may pintuan. At ang templo ay naging isang maningas na impyerno. Para mailigtas ang mga ginto na natunaw mula sa simboryo na dumadaloy sa kanterya, ang malaking bloke ng granite at marmol ay kinakailangang papaghiwa-hiwalayin. Wala na isang mang bato ang naiwang nasa ibabaw ng ibang bato. At ang hula at pahayag ni Jesus sa kanyang mga alagad, 40 taon bago pa man ito mangyari, ay naganap ng tugmang-tugma. Ano naman ang tungkol sa ikalawang bahagi ng hula ni Jesus na may kinalaman sa katapusan ng sanlibutan? Si Jesus ay nagbigay ng serye ng mga maliwanag na palatandaan upang ating malaman kung ang panahon ay tunay na malapit na. Hindi mo ba naiisip na tayo ay mas mabuting makinig sa kanyang mga salita? Tingnan natin ang ilan sa mga palatandaan ito sa ating kapanahunan. Ang una, alitang pampulitika at hindi pagkakasundo. Sa Mateo 24:7, si Kristo ay nagsabi, "Ito ay sapagkat babangon ang isang bansa laban sa isang bansa at babangon ang isang paghahari laban sa isang paghahari. Magkakaroon ng mga tagutom at mga salot at mga lindol sa iba't ibang dako." Mateo 24:7. Ang ika-20 siglo, ang pinakamadugong siglo sa kasaysayan ng sangkatauhan. Noong unang digmaang pandaigdig ay nasumpungan ang 20 milyong tao ang nagsakripisyo sa dambana ng digmaan. Sa ikalawang digmaang pandaigdig ay nasaksihan naman ang kapahamakan ng 50 milyong tao. Bagaman inisip ng bawat isa na ang kaguluhan at pag-aaway ay magtatapos, mayroon pa rin tayong mga digmaan. Hindi pa nalulutas ng sensya ang ating mga pagtatalo. Hindi pa rin ito nalulutas maging ng edukasyon. Ito ang isa sa mga palatandaan ng mga panahon. Ang bawat isa ay nagsasalita ng kapayapaan, ngunit ito ay patuloy pa rin nakakawala sa atin. Itinuturo ng Biblia na ang pinakamatinding pagsisikap ng tao sa kapayapaan ay laging hindi sapat. Pagka sinabi ng mga tao kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak. 1 Thessalonica 5:3. Ang pambuong mundong pakikidigma laban sa karahasan ay muling isinulat ng panibago ang mga patakaran. Ang lahat ng mga kasunduan ng hindi pag-aarmas sa pagitan ng mga bansa ay walang kabuluhan kung ang mga mapamuksang mga sandata ay mapapasa kamay ng mga terorista. Ngunit ang pagdami ng pagdanak ng dugo ay hindi lamang ang tanging palatandaan sa huling mga araw. Si Jesus ay nagpatuloy na nagsabi ng mga malalaking mga natural na kalamidad na naglalangkapan at lumalakas sa panahon ng katapusan. Ang ikalawang tanda, kagutom. Ang sabi ni Jesus, magkakaroon ng mga tagutom. Mateo 24:7. At mayroong mga kagutuman sa maraming bahagi ng sanlibutan. Tinatayang aabot ng 57 milyong mga tao ang nagugutom sa isang taon.
At doon ay aabot sa bilang na 156,000 ang mamamatay bawat araw dahil sa gutom. Sa bilyong dami ng mga tao sa sanlibutan ito, 60% ang walang tamang nutrisyon at 20% mula sa bilang na iyon ang nakakaranas ng pagkagutom. Sinabi ni Jesus na magkakaroon ng kagutom bilang isa sa mga tanda ng katapusan. Ilan sa mga nakakaalam sa mga bagay na ito ang nagsasabi sa atin na kapag ang bilang ng populasyon ay nakaungos sa produksyon ng pagkain, magkagayon ay magkakaroon ng pambuong mundong kagutom, kasalatan sa pagkain, epidemya, at ang agawan sa pagkain ay hindi maiiwasan. Paano natin pakakainin ang nadadagdag na bilyong mga tao kung ang ikalawa sa tatlong bahagi ng pambuong mundong populasyon ay nagugutom ngayon? Isinalarawan ni Jesus ang papalaking pag-agam-agam na idinulot ng mga kalamidad na sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilhan. Lucas 21:25. Ang susunod na tanda na inihula ni Jesus ay ang pagdami ng mga salot o pestilences. Magkakaroon ng mga tagutom at mga salot at mga lindol sa iba't ibang dako. Ang salitang salot sa ngayon, ang sang-ayon sa mga diksyonaryo, ay kasing kahulugan ng salitang peste o kakaibang sakit. Mayroong maraming salot sa kabila ng nagagawa ng mga makabagong gamot. Ang AIDS, malaria, pulmonya, TB, mga sakit dulot ng Ebola, syphilis, tulo, cholera at iba pang mga sakit. Tinataya sa ngayon ng World Health Organization ng bilang ng namamatay sa AIDS ay higit pa sa 2 beses na magiging marami sa susunod na 2 dekada. Ang panlipunan at pang-ekonomiyang gastusin sa mga sakit gawa ng paraan ng pamumuhay na bunga ng ating mga pagpili sa ating mga pagkain at mga pangkalusugang gawi ay mabilis na tumataas. Ngunit marahil ang nakapangangambang dito ay ang mga sakit na hindi natin alam ang sanhi, maging ang mga gamot nito. Ang ilan sa mga sakit na ito ay hindi nakapagdududa na bunga ng kung paano natin dinumihan ang ating planeta. Ang Biblia ay humula na ang sanlibutan ay tatanda. Sa Isaiah 51:6 ang sabi ng Diyos, "Itingin ninyo ang inyong mga mata sa langit at magsitungo kayo sa lupa sa ibaba, sapagkat ang mga langit ay mapapawing parang usok at ang lupa ay malulumang parang bisan. Ano pa bang mas malinaw na pasasalarawan ang may bibigay sa langit at sa lupa habang sila ay patuloy na napipinsala sa ating paligid? Ang himpapawid sa ibabaw ng malalaki nating mga lungsod ay puno ng mga nakalalasong kemikal na ating nalalanghap papasok sa ating mga baga. Maraming mga karatula sa maraming mga lungsod ang nagbabala tungkol sa panganib ng maruming hangin. Sa maraming lugar, ang tubig ay hindi na ligtas na inumin dahil sa mga mapanganib na sangkap na kasama niyon. Saan ba tayo makakakuha ng enerhiya at malinis na hangin at tubig? Saan tayo kukuha ng pagkain? Sa mabilis na pagdami ng populasyon sa mundo, ang tao ay nahaharap sa maraming mabibigat na suliranin kung paano mabubuhay ng ligtas sa lupang ito. Hindi nakakapagtaka na sinabi ni Jesus na magkakaroon at sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilhan. Lucas 21:25. Si Jesus ay nagpahayag na magkakaroon din ng malalakas na paglindol. Magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako. Mateo 24:7. Nasaksiyan natin ang malakihang pagtaas ng bilang ng mga paglindol na nagaganap. Bawat taon ay nagkakaroon tayo ng 6,000 malalakas na lindol sa buong mundo.
Sa nakalipas lamang na 90 taon, ay nagkaroon sa atin ng 1,500,000 na mga namatay. Kamakailan lamang ay nasaksiyan natin ng mga paglindol na kumitil ng 10 kahit na 100,000 buhay sa isang malakihang pagdagundong. Marami sa inyo ang makakaalala sa mga lindol na naganap kamakailan lamang na naranasan ng iba't ibang mga bansa. Si Lucas ay nagtala ng kahintulad na hula at magkakaroon ng malakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakagutom at magkakasalo. At magkakaroon ng mga bagay na nakakikakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin at sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilhan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Lucas 21:11-25. Pansinin na sinabi ng talata na ang hangin at ang daluyong ay uugong. Sa buong mundo ay nakakita tayo ng ilang pambihirang panahon. Ang mga bagyo na may kasamang malalaking alon, mga tsunami, mga buhawi, malalakas na hangin o unos, ang pagputok ng bulkan, ang lahat ng mga ito ay gumagawa na nakakatakot na pagwasak sa mga buhay at mga pag-aari. Ang Biblia ay nagbigay pa ng ibang tanda, ang pagbagsak ng moralidad sa katapusan ng panahon. Inihahambing ni Jesus ang kalagayan ng sanlibutan sa mga huling araw ng Sodoma at Gomora, ang dalawang bayan na napakasama na sa huli ay pinuksa ng Diyos sa pamamagitan ng apoy mula sa langit. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan nila. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Lucas 17:28-30. Ano ang mga kasalanan ng Sodoma at Gomora? Sinulat ni Judas, ang Sodoma at Gomora at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito, na dahil sa pagpapakabuyo sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman. Si Pablo sa pagbanggit sa kalagayang moral na nagsasalarawan ng mga lungsod na ito ay nagsabi, ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na pakikipagtalik sa dilikas. At gayon din naman ang mga lalaki nang iwan ang likas na pakikipagtalik sa mga babae at nag-alab sa kanilang pagnanasa sa isa't isa. Gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki. Roma 1:26-27. At sa gayong paraan, hinihula ng Biblia ang mangyayari sa lipunan sa katapusan ng panahon. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa kanilang mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti, mga lilo, matitigas ang mga ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa sa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. 2 Timoteo 3:2-5. Oo, hinihula ng Biblia, ang lipunan sa huling mga araw ay magiging maibigin sa kalayawan, mga sakim at walang wastong paniniwala. Ang mga scam at pandaraya ay sasagana. Datapwat ang masasamang tao at mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama na mga dadaya at sila rin ang mga dadaya. 2 Timothy 3:13. Hindi baga ito ay para bang tulad na sa panahon natin sa ngayon?
At isa pang tanda sa mga huling araw, si Jesus ay nagbabala tungkol sa mga bulang Kristo at mga bulang propeta na lalabas upang dayain ang sanlibutan. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyo na sino mang tao, narito ang Kristo, o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulang Kristo at mga bulang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan na anupat ililigaw, kung maaari pati ang mga hirang. Mateo 24:23-24. Ngayon ang mundo ng relihiyon ay puno ng mga guro na nagtuturong palayo sa salita ng Diyos. Ang relihiyon ay naging isang pinagkakakitaang negosyo at ang hangganan sa pagitan ng espiritualidad at libangan ay nakakalito na. Marami ang sumusunod sa mga kilalang mga ngaral o doon sa may maraming ipinangangako. Kinakailangan nating makatiyak na tayo ay sumusunod sa salita ng Diyos. Ang huli at pinakadakila sa lahat ng mga tanda na ibinigay ni Jesus ay ang pangangaral ng Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Sa lahat ng mga tanda ay ito lamang ang hindi pa nagaganap. Sa Mateo 24:14, at ipangangaral ang Ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Sa aklat ng Apokalipsis o Revelation sa wikang Ingles, ay makikita natin na isinasalarawan ng Diyos ang dakilang pagpapahayag na ito. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Apokalipsis 14:6. Napapansin ba ninyo na inyo nang nasasaksihan ang kaganapan ng hulang ito ngayon? Ito ay bahagi ng pangangaral ng walang hanggang ebanghelyo sa bawat nilalang. Ang ebanghelyo ay ipinahahayag sa TV, sa radio, sa mga pulong pangangaral, sa mga internet, sa mga pansariling pag-aaral ng Biblia, at mga sinasagutang babasahin sa buong mundo. O kaibigan ko, tayo nga ay nabubuhay na sa panahon na inihula ni Jesus. Tayo ay nabubuhay sa mga huling araw na ang mga huling dakilang pangyayari ay nagaganap na sa ating paligid. Inihambing ni Jesus ang ating mga araw sa mga kaarawan ni Noe. Ang mga tao na nabubuhay sa panahon ni Noe ay abala sa kanilang paghahanap buhay at sa paggawa ng kanilang mga gawain sa araw-araw, at sila ay wala ng gaanong panahon para sa mga espiritual na bagay. Sinabi ni Jesus sa Mateo 24:37-39, at kung paano ang mga araw ay gayon din naman ang pagparito ng Anak ng Tao. Sapagkat gaya ng araw, bago nagkagunaw sila'y nagsisikain at nagsisiinom, at nangangasawa at pinapapag-asawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay ng lahat. At ay gayon din naman ang pagparito ng Anak ng Tao. Inihula ni Jesus na sa mga huling araw ang mga tao ay magkakaroon ng mga masasayang mga araw, ngunit sila ay walang panahon para sa Diyos. Sila ay magiging maibigin sa kalayawan kaysa pagiging maibigin sa Diyos. Habang tayo'y tumitingin sa mga palatandaan sa sanlibutan ngayon, ay tunay na makikita natin kung gaano na tayo kalapit sa pagparito ni Jesus. Ang mga pangyayari sa ngayon ay halos katulad na sa mga pangyayari noon nang si Jesus ay pumarito sa sanlibutan ito sa unang pagkakataon. Mayroong mga palatandaan na ang pagparito ng Mesayas ay malapit na. At ang Diyos ay nagsugo pa ng mga anghel
at ng matatalinong tao upang ipaalam sa tao ang kanyang pagsilang. Ngunit nakakalungkot na sabihin na siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Sila ay hindi handa para sa kanya. Mga kaibigan, huwag nawa tayong maging katulad ng mga tao noon. Tayo ay maganda sa kanyang ikalawang pagdating. Ibinigay niya ang lahat ng mga palatandaang ito na nagsasabi na siya ay malapit nang dumating. Sinabi ni Jesus, "Pagka nakita na ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito." Mateo 24:33-34. Tatanggapin ba natin siya ngayon o siya ay muling mabibigo? Ang oras ay malapit na at walang sandali na dapat maaksaya. Ang Biblia ay nagsabi, ngayon ang araw ng kaligtasan. Huwag nang maghintay pa. Huwag nang mag-atubili pa. Huwag nang magpaliban pa. Tayo po ay manalangin. Mahal na Panginoon, salamat po sa pagbibigay sa amin ng mga palatandang ito mula sa iyong mga salita na nagsasabi sa amin ng katapusan ay malapit na. Salamat po sa pangako na ikaw ay muling babalik at ililigtas ang lahat na nagtiwala at sumunod sa iyo. Ngayon pong araw ay nais po naming bigyan ka ng pahintulot na iligtas kami mula sa aming mga pagkakasala. Tulungan mo po kami, kasama na ang aming mga mahal sa buhay, na maging handa na salubungin ka. Minamahal po namin kayo at nagpapasalamat po kami sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.